Tinutok ni Congressman Edgar Erice ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang lumutang na palitan umano ng text message ni Pangulong Bongbong Marcos at umano'y bagman nitong si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Sinagot din niya kung bakit ngayon lang inilabas ang naturang impormasyon, kung kailan nabasura na ang mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Nakatutok si Joseph Moro. Binasa kahapon ni Representative Antonio Tinyong umano'y palitan ng text message ni Pangulong Bongbong Marcos at Adrian Bersamin, dating Undersecretary sa Palasyo. Ang tawag ni Tinyo kay Bersamin umano'y bagman ng Pangulo kaugnay sa kickback sa manumalyang flood control projects. Bersamin, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Ang mga text message nakuha daw ni Natinyo at Representative Edgar Erice sa kapwa-kongresistang si Leandro Leviste. Bukod sa umunay 2 bilyong pisong ipinaalam ni Bersamin sa Pangulo na na-deliver na, may ledger din daw ng mga pumapasok na pera si Bersamin noong 1 taon at panahon ng kampanya ng grupong alyansa ng Pangulo. Si Erice hinimok ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang umunay palitan ng text messages. Did you believe that it was the President's number? Well, siguro dapat imbestigahan kasi yung details medyo talagang mahirap It's so detailed na meron ding mga conversations that hindi naman tungkol sa pera. Yung iba para tungkol sa mga national issues. Pwede ba yung tayuan nyo na parang si Presidente talaga yung kausap or hindi? Ay, syempre hindi. It would take syempre investigation. Pero ang ipinagtataka raw ni Erice, Nakikita naman natin after naming si Senator Lacson, after naming the Bersamins, hindi niya pinatawag sa Blue Ribbon. Why? Bakit laging humihinto? Doon ako nagtataka Even in the ICI, di ba? hinihingan namin ng reaksyon dito si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Dagdag ni Erice, sayang nga daw at naibasura ng impeachment complaint laban sa Pangulo sa Kamara. Pero bakit ngayon lamang ito inilulutang? Tinanong ko rin niya kay Congressman Libiste, bakit ngayon niyo lang binigay kung kailan halos huli na? Sabi niya kasi nag-aalanganin kasi sila noon. Kasi baka parang napaka powerful nung kanilang binabangga. In fact, they tried to sabi nga na nakipag-usap sa isang bishop, ang payo sa kanila wag na ilabas. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Leviste pero itinuro niya ang kanyang Facebook post na laman ang mga naging pahayag ni Erice at ACT Party List Representative Antonio Tinyo. Hinihingan namin ng tugon dito ang Malacanang pero nauna na itong sinabi na wala raw katotohanan ang mga ibinabato sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Bago pa ang alegasyong kapalitan umano siya ng text message ng Pangulo ukol sa kickback sa flood control projects, binanggit na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin ni dating Congressman Zaldico. Si Bersamin umano ang nagkumpirma kay Ko na utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Muling lumutang ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasangkot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinyo, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanomalyang flood control project. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025,
nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ilang araw lang yan bago ang ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo Mahiya naman kayo. na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, idinawit ni dating Congressman Zaldico sa isang video sinoy Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman anya sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Si Undersecretary Bersamin at si Education Undersecretary Trijib Olivar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pero hindi pa kanya ito sasagot o magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatandang Bersamin na sasagutin ng Apo ang mga alegasyon sa takdang panahon. Dati nang itinanggi ni Bersamin at ni Olivar ang mga alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, alam nyo ba na ang mga naiiwan o tinatapong mga fishing gear sa laot nagiging banta sa ating dagat at sa marine species na naninirahan dito? Ito ang tinatawag na ghost fishing. Ang lumalalang problemang ito, ipapaliwanag sa atin ni Kuya Kim. Kuya Kim, ano na? Ang nalambat na mga mangingisdang ito na mula sa Sablayan, Occidental Mindoro, hindi mga isda, kundi dalawang pawikan. Wawa! Sabit-sabit na ang mga lambat. Isa pa, mamaliit na dito isa. Kwento ng uploader na si Jovel J. Ang mga mangingisda sa video, kanya raw mga kaibigan. Papauwi na raw sila noon nang madaanan nila ang isang lambat na palutang-lutang sa laot. Tinitingnan kung may laman na isda at paghanap buhayan nila. Ngayon, nung pagsisid nung kasama niya, ang nakita po ay pawikan. Akala pa nga nila, yung isang pawikan ay patay na. Box turtle? Ang mga natrap na pawikan, agad nilang inalis mula sa lambat. So, kawawa yung isa. Sabit yung paa, tingnan mo. Ano kasi siya, nasakal na siya ng lubid. At sa kanila ito pinakawalan. Magpakatatag ka. Oh, ito. Okay, 1. Malaki. Mga idol, 1, 2, 3. Ano sila? Yung isa mga idol. Yan, naglangoy na idol. Ayos na. Buhay sila. Successful yung kanilang pag-rescue doon sa pawikan. Naibitawan po nila ng maayos. Ang mga na-rescue na pawikan, isang green sea turtle at isang hawksbill sea turtle. Hinala nila Jovel J ang lambat kung saan sumabit ang mga ito. Itinapon o di kaya naiwan mula sa isang malaking parko. Yung lambat na po yun, sir, anod po, ritaso na binitawan sa laot. Siguro yung pawikan ay nangangain doon ng isda. Bali, natrap sila doon sa lambat na yun. Dito kasi sa amin ay talagang dumadami. Ang problema, yung natatrap sila sa mga lambat na anod. Ang tawag sa pagkakatrap ng mga laman dagat sa mga naiiwang fishing gear sa laot, gaya ng lambat, ghost fishing. Malaking problema ito. Nagdudulot kasi ito ng polusyon sa ating karagatan. Habang ang mga natatrap ng mga marine species dito, hindi basta-basta nakakatakas. Kaya sila'y namamatay sa gutom o pagkakasakal. Pwede rin ito makahuli ng mga wildlife. Ito yung tinatawag na bycatch or hindi sinasadyang pagkahuli. So dapat pakawalan agad yung mga mahuli. Kadalasan to galing to sa mga inabandon na mga nets. Pwede yung mga maliliit na mga mangingisda or pwede yung mga commercial fishers din. Ang aming paalala sa ating mga kababayan na naghahanap buhay sa laot, maging responsable palagi. Sa bawat lambat kasi na inyong napapabayaan, ang ating dagat ang nasisira at ang mga nabubuhay dito ang nagdurusa. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Locked in na sa kanyang training si Sparkle star Eman Baco sa Pacquiao para sa kanyang nalalapit na boxing match. Makakalaban ni Eman sa Tagbilaran, Bohol ang isang Indonesian boxer. First time niyang sasabak sa 8 rounds of professional boxing, kaya naman, todo na ang kanyang training. Magbabalik si Eman sa kanyang showbiz commitments matapos ang upcoming match. Nakafocus po ako sa fight, ganun. Tsaka pinagpe-pray ko po na maging maayos naman po yung laban. Pagtapos po ng fight ko, babalik po ako sa showbiz ulit. Abangan niyo po. Pinalagan ng ilang grupo ang pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa depression
kung saan tinawag niyang mahina ang mga kabataan ngayon. Ayon po sa sociologist, delikado yan dahil tila binabaliwala at minamaliit ng senador ang karanasan ng ilan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Umani ng samot-saring reaksyon ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa pagtalakay sa panukalang i-ban sa social media mga kabataan tulad ng ginawa sa Australia. Nabanggit kasi ni Senador Raffy Tulfo ang dami ng kaso ng self-harm sa mga kabataan bunsod ng cyberbullying. Sabi ni Padilla, Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. pinalaga ng ilang grupo ang pahayag lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ang depresyon na nararanasan nila dahil araw-araw silang humaharap sa mga krisis. Kahit ang ilang kabataang aking nakausap, may gustong itama sa mga binanggit ni Padilla. Magkakaiba po tayo ng generation, so magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before, nung panahon nila, hindi siya nadadiagnose kasi ayun nga, mental health nga naman hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. It's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, yes. It's not easy naman to open up. Ang sociologist na si Ash Presto na bahala rin sa komento ni Padilla na tila binabaliwala at minamaliit anya ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as we. Paglilinaw ni Presto, kahit sino maaaring makaranas ng depression anumang edad o estado sa buhay. Hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan, walang kontrol ang isang tao sa depression lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan, may ambag din ang lipunan. There are also some social aspects to depression. Some people are getting depressed because they are underemployed. And it's a very difficult time to get a job now in the Philippines. Not having to find a job, and you have people attacking you here and there, you really go down into this rabbit hole of negative emotions. Ang ganyan ang mga dapat ibsan ng gobyerno, bukod pa sa pag-alalay sa mga humaharap sa mental health problems. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Dahil sa pagdinig ay nasisi rin ang social media at hindi umano pag-alis sa ilang post na cyberbullying na nagbigay ng pahayag ang Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook. We certainly take that into consideration. These are established to ensure fairness and equitability, and we do take these issues very seriously. If we understand that there's a particular misinformation or particular content that is, for example, causing harm, for example, affects, let's say, elections, we take immediate actions on those. Sinusubukan naman naming makuha ang panig ni Padilla. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Hulikam ang magkahiwalay na pambubuli sa dalawang babaeng estudyante sa Cagayan de Oro. Pawang sinaktan at sinabihan pa ng masasakit na salita ang mga biktima. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Ay, palaw-palaw ba? Sunod, ay pag-iisog sa chat ha? Kasabot na, wala. Kasabot na. Kaliwat ka ng sampal, paghila ng buhok, at sinabayan pa ng mga masasakit na salita. Ganito ang nangyari sa isang babaeng estudyante sa Cagayan de Oro City mula sa kaeskwela. Makikita pa sa video na may babaeng dumaan na ngumiti pa sa kamera at tumabi sa biktimang sinasampal. Ang nasabing video, viral na sa social media matapos i-upload ng kapatid ng biktima para manawagan ng hustisya. Ayon kay Dr. Melende Catid, ang school head ng Misamis Oriental General Comprehensive High School, iniimbestigahan na ang insidenteng kinasangkutan ng kanilang mga estudyante.
Pero nilinaw niyang hindi nangyari sa loob ng campus ang insidente at sa isang comfort room ng isang establisimento malapit sa paaralan. They have been given an invitation by the respective advisors and also the guidance counselor and my grievance committee chair also. Sa isa pang insidente, isang babaeng estudyante na naka-uniform ang pinagtutulungan ng ilang kababaihan sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Maririnig pa sa video ang pangungutya nila habang sinasabunutan ang biktima. Natumba na lang ang biktima sa gilid ng daan at doon na nagpulasan ang mga nanakit. Ayon sa Barangay Council ng Lapasan, ipinatawag na nila ang mga estudyante pati na ang mga magulang nito at mga opisyal ng eskwelahan. Kaya maybe kaning mga victims or kaning mga suspects sa bullying might have some issues sa ilang mga panimalay, no? Like kanang abused by their parents. Muna mo gipatawag din ni Kapitan BCPC, VAUC, ang Barangay Executive Support and Legal Affairs Office. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa dalawang insidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Para mapabilis ang paggulong ng investigasyon, iniutos ng Ombudsman ang pagpapaigsi sa fact-finding at preliminary investigation nito. Ang iba pang pagbabago, alamin sa pagtutok ni Salima Refran. Sa gitna ng pagpapanagot sa mga nasa likod at nakinabang sa flood control scandal, nilabas ng Office of the Ombudsman ang revised rules of procedure nito para sa kanilang mga investigasyon. Sa Administrative Order No. 1, Series of 2026, ang dating 6 na buwan hanggang 1 taon na fact-finding, binaba na sa 2 buwan para sa mga simpleng mga reklamo, habang 3 buwan para sa mga tinatawag na complex cases. Pinaigsi rin ang panahon para sa preliminary investigation. Hindi na pwedeng forever ang sagutan. Dapat dyan, pag merong tanong, may sagot. At kung merong kaso o walang kaso, dapat dyan mag-aalaman yan na hindi aabot ng 6 na buwan. Dapat na sa 6 na buwan, tapos lahat yan. Pinakamahaba na yun. Itinaas rin mula probable cause patungong reasonable certainty of conviction ang antas ng ebidensya. Ibig sabihin, kailangan pasok sa mga elemento ng krimen ang ebidensyang hawak bago magsampa ng kaso. Ayon kay Remulla, paraan raw ito para mawala ang inordinate delay na madalas ay kinatatalo ng mga kaso. Hakbang rin daw ito para hindi mawa-weaponize o hindi maggamit sa politika ang kanilang opisina. Sa ganung paraan po, sigurado ho tayo sa mga fina-file ho natin na kaso. Dahil dati po, yung probable cause, napakababa po ng antas or level ng ebidensya na kailangan para lang mag-file ng kaso. Gusto talaga ng mga tao na may conviction, hindi lang nakukulong, kakasuhan, pero at the end, biglang lalaya dahil na-acquit. No? Yung tunay na accountability po ay hanggang dulo. Nilatag rin sa AO1 ang contempt powers ng Ombudsman alinsunod sa nakasaad sa RA 6770 o Ombudsman Act na nagtakda ng multa sa sinumang mas-cite ng direct o indirect contempt ng Ombudsman. Umaasa si Remulla na makakatulong ito sa kanilang mga investigasyon tulad ng sa flood control scandal, gaya ng paggalang sa mga sabina at hiling ng mga dokumento. Maraming ayaw sumunod Ayaw sumunod sa utos na binibigay, sa utos ng opisina na base sa kapangyarihan na binigay sa atin ng batas. Siyempre, pag hindi binaliwala nila ang batas, parang binaliwala nila yung ating legal system. So, contempt is in order. Yung sasabihin mo lang na to appear before the investigating body, pag di sumipot, no show yan. Nilatag rin ang visitorial powers ng Ombudsman na pwede nang bumisita sa opisina ng gobyerno na kanilang iniimbestigahan. Magiging epektibo ang revised rules of procedure sa February 24. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinakamababa sa nakalipas na 2 dekada ang bilang ngayon ng mga Pilipinong nagsabing sobrang masaya sila sa kanilang relasyon base sa pinakahuling survey ng SWS. Kaunti na nga lang ba ang masaya sa love life?
ang boses mo. Pakikinggan natin sa pagtutok ni Mark Salazar. Ika nga nila, contentment is happiness. Sa relasyon, mas titibay pa yang lalo kung sasamahan ng pagmamahal, respeto at tiwala. Kaya naman sa November 2025 survey ng Social Weather Station o SWS, 46% ng adult Filipinos ang nagsabing very happy sila sa love life. Sabi nga ng mga nakausap kong in love, walang perfect na jowa. Masaya ka sa jowa mo? Super! Dahil? Kasi nabibigyan niya ako ng happiness by supporting my dreams. Ano ba yung tipong love life na forever na? Opo, ayun po yung nararamdaman ko. Hindi naman po perfect. Siyempre po meron pa rin hindi pagkakaunawaan. Pero pinag-uusapan po namin. Ano, kamusta naman kayo? Masaya naman po. Masaya po. Talaga? Opo. Sa percent, ilang percent ang happiness? 100. Sabi rin nila, love is forgiving and understanding. Anong plano niyo sa 14? May labas po sila ng friends niya. Labas ko na. Pero may 50 naman po eh. So, pang 15 ka? Wala, talaga eh. One love, two places naman ang motto ng mga nasa long distance relationship. Bakit kayo masaya kahit LDR? kasi meron pa rin kaming time sa isa't isa. Although magkaiba kami ng time zone. Paano kayo sa 14? Na-try naman namin mag-online date. So, parang same na resto, tapos same na o-ordering na food. Tapos mag-video ka lang kami. Pero sabi rin ng survey, pabawas ng pabawas ang happiness sa love life. Katunayan, ang 46% na masaya ang pinakamababang bilang sa nakalipas na higit 2 dekada. Sabi ng sociologist, maraming pwedeng dahilan sa paglamlam ng feelings. Pero karaniwan daw, pera ang dahilan. May kasabihan na money can't buy you love. Pero ang totoo, money still can buy love. Dahil yung pera na meron tayo, yung ipon natin, yung panggastos natin, nagagamit natin yon sa pagbibigay ng pagmamahal natin sa ating mga loved ones. Parang si Lucy lang, na happy kay jowa kung may pera si jowa. Masaya na may kasamang vrr, ganon. Pag walang income, vrr, ganon. Pag meron, happy siyempre. 3-5 isang araw, driver ang asawa ko. Pagka 3-5 kada araw, grrr yun? Hindi, happy po. Sabi rin ng survey, 40% naman ng mga nasa romantic relationship ang nagsabing may isasaya pa sila. Yung bang feeling na parang may kulang? Pagkukulang na hindi na kayang puna ng jowa ni LJ, kaya nag-split sila. Siguro parang sobrang tagal na din po kasi namin eh. Parang feeling ko hindi ako nag-grow sa relationship na yon. So I had to let go of her. Pero siya, lagi po siyang nagmamakaawa, hahabulin niya ako. I gave her a chance, but still, hindi talaga siya mag-work. At syempre, nandyan ang mga nagmahal pero sobrang sinaktan para magmahal pang muli. Kasi nga po nang babae siya kaya ayaw ko na. Yun lang po. Siyempre nasaktan ako kasi naghanap siya ng iba eh. Kaya yun, mayaw na ako. Pag nalalasing ang asawa ko, hinahabol ako ng itak. Itak? Bakit ka daw hinahabol te? Yun, pag sinabi ng mga kainuman na nakita ko si kumare, mabango, maganda, yun, habulin ako ng itak. Kaya hindi na po ako nag-asawa. Ayon pa sa SWS survey, 14% ng Filipino adults ay mga single. Puro naman Gen Z ang mga nasaktuhan naming single. Wala. Focus sa sarili. Yes, and work hard. Forever ba yan? Hindi, syempre. Kung saan darating yun. Pero syempre, maraming nanliligaw. Yes, please fall in line. Wala po, pero nanliligaw po ako. Kamusta naman ang diskarte? Okay naman po, okay naman po kami. Kaso, kasama niya po sa February 14 is yung mga BFF niya. Kaya, binigyan ko na po siya ng flowers nung nakaraan po, pati ng birthday niya. Wala raw iisang definisyon ng love. Wala rin iisang panukat ang happiness. Pero isa itong karanasan na deserve bigyan ng chance. Minsan nga, hanggang second chance pa eh. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.
Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online na lumalove life. May mga nag-comment na masaya raw ang kanilang love life dahil kanilang mga jowa, partner o asawa, mga good provider. Ang netizen na si Judy nga, masaya dahil kahit mahigit 2 dekada na silang kasal ng kanyang mister, sweet at di pa rin nauubusan ng sorpresa. Si Sheila, kahit minsan lang daw makauwi ang asawa dahil sa trabaho, pinagpapasalamat daw niya dahil hindi sila pinapabayaan. Sapat na rin para sa isang netizen ang pagiging loyal at mabait ng kanyang asawa na nasa malayong lugar. May mga netizen na nagsabing pera at material na bagay ang nagpapasaya sa kanilang relasyon. Ang ilan happy sa effort at princess treatment na binibigay ng kanilang special someone. Meron din gusto ng quality time. Yung kahit may tampuhan at di nagkikibuan, pinipili pa rin ang isa't isa. Mahabang pasensya at pagpapatawa din ang susi ng ibang magkasintahan para sa panmatagalang relasyon. Siyempre, sasamahan din daw yan ng tiwala, suporta at respeto sa isa't isa. Ang mga hindi naman masyadong sinuwerte sa love life, hanggang sana all na lang daw muna. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig sa amin ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Milestone achieved para kay Bianco Mali ang eksena ng kanyang character na si Sangretera laban kay Gargana. Hanggang editing kasi ng salpukan, may ambag si Bianca. Pati mga kapwa sangre niya, proud. Makichika kay Aubrey Carampel. At handa akong mamatay ng paulit-ulit para pangalagaan ang aking brilyante. Ang pagsasakripisyo ni Sangretera ng kanyang sariling buhay, isa sa ikinagulat at ikinalungkot na plot ng mga sumusubaybay sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa isang matinding laban kontra sa bathala ng kadiliman na si Gargan, mas pinili ni Tera ang mamatay kaysa makuha ni Gargan ang kanyang brilyante. Very proud si Kapuso Prime Gem Bianca Umali sa kinalabasan ng eksena na umani rin ng paghanga mula sa Encantadix. Ang eksenang ito, isa raw sa milestones ni Bianca, hindi lang para sa kanyang karakter na si Tera, kundi bilang isang artista. Binigyan po nila ako ng boses na maging parte ng proseso to create the scene, to create the moment for Tera. Ma-experience kong mag-sit down sa editing. Mabigyan ako ng pagkakataon ni Direk Rico at ni Direk Enzo na ilahad kung ano yung ideas ko para kay Tera, para sa fight scene kasama ng action team namin. So nung pinalabas na siya at nung hinati siya ng 2 gabi, I had no other words. At hindi lang ang mga manonood ang humanga, pati na rin ang kanyang co-stars at mga kapwa sangre. Ayon kay Faith De Silva, may epekto sa karakter niyang si Flamara ang pagkamatay ni Tera. Matindi. Sa totoo lang, more than anything else, dagdag trauma siya. Kasi si Flamara, nakita niya mismo sa kanyang mga mata ang pagkamatay ng kanyang Ado, ng Ada, pati yung pagkawala ni Mira at ang karamihan sa kanyang family members. So for her to see everything again with her own eyes na mamaalam ang isa sa mga kakampi niya sa buhay, syempre masakit. Lalo na sa akin, for me as Dea, sobrang bigat nun since siya lang yung nakakaunawa talaga sa akin since nakarating ako na Encantadia at nakilala ko yung mga sangre. Siya talaga yung umiintindi sa akin, naging kaibigan ko. And siya na lang yung, kumbaga, siya na lang yung meron ako since wala rin akong pamilya eh, 'di ba? Yung pamilya ko umanib din sa kasamaan. Malungkot din na mabigat kasi hinanap talaga namin si Tera para matupad yung aming tungkulin bilang mga tagapangalaga ng brilyante. Hindi pa tapos yung aming pinagdaraanan, meron na naman kaming kaharaping na mas mabigat na problema. Sa episode mamaya, magluluksa ang buong Lireo
At malalaman na ni Danaya ang nangyari sa anak na si Tera. Pangako, aking bunso, ipag-iiganti kita! Sa dami ng tinanggal kay Danaya, sa daming buhay ang nawala sa kanya. Simula kay Akil, kay Gaya, si Amihan pa lang din noon. Tas si Tera pa ngayon. So, alam mo yun, nandun na siya sa ibang level na siguro ng atake ni Danaya. Sisiguraduhin niyang mapapatay niya si Gargan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.